Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay gabi na nakapag-upload ng video. Kaya bago po tayo magsimula, tayo manalangin. Dakilang Ama, lumalapit po kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat po kami sa iyong habag at biyaya na kahit po gabi na ay nagawa po namin mag-aral ng iyong pong mga salita. Kaya pangunahan mo kami, pagpalain mo po Panginoon ang sino mang maglalaan ng oras sa pakikinig ng iyong pong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay gumagawa ng series tungkol po sa ang mga taong kahabag-habag sa harapan po ng Panginoon, na kinuha po natin ang teksto niyan sa Ebanghelyo po ni Lucas, Kapitulo 6, talatang 24 hanggang 26. So nasa huling bahagi na po tayo ng series na gagawin po natin sa teksto na ito, na kung saan ang una pong bahagi na tinalakay nating mga taong kahabag-habag ay yung mayayaman po na wala na pong ibang pinapahalagahan sa buhay kundi puro po material na bagay. Ang pangalawa po ay yung mga tao po na meron pong kakampantihan na mayaman at mahirap ay kontento na po sila. Ayaw na po nilang bigyan ng pagkakataon yung makilala ang Diyos, magkaroon ng relasyon sa Panginoon, kasi masyado na po silang humahawak sa kanilang mga prinsipyo sa buhay, na kahit po mahirap sila, basta wala silang inaargabyado, ay yun na po ang importante sa kanila. Pero kahit gaano po kabait ang isang tao, kahit ano man pong kabutihan ng ating pong ginagawa, maliban na ang tao po ay lumapit sa Diyos at magkaroon ng personal na pakikipagrelasyon sa Kanya, ay hindi po magiging counted at kailanman hindi magiging batayan ang lahat ng ginagawa natin pagdating po sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi ang kailangan po ng Diyos ay sampalatayanan natin siya, yung Kanyang ginawa sa krus, upang tayo po ay matubos sa lahat ng ating pong mga pagkakasala. Siya lamang po ang ating kaligtasan at siya lang po ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko. Ang pangatlong uri po ng taong kahabag-habag ay yung mga tao po na wala na pong tinitingnan kundi yung kasiyahan po sa buhay na nanggagaling po sa mga makasanlibutang gawain, na para po sa kanila, dito na umiikot ang kanilang buhay. Ito na po yung magbibigay sa kanila ng ganap na kasiyahan, kung saan kung titingnan po natin, kahit ano man ang ginagawa mo at nagbibigay nga sa iyo ng kasiyahan ang ginagawa mo ngayon, darating po ang araw pag hindi po tayo lumapit sa Panginoon, tayo po ay tatangis, tayo po ay iiyak, sapagkat naging bilanggo po tayo ng pagnanais nating maging masaya sa buhay. Wala namang pong masama na maging masaya sa buhay as long as ng kasayahan mo, ang kasiyahan mo sa buhay ay ang Panginoon, no? Pero kung ang kasiyahan mo sa buhay, ang kagalakan mo sa buhay ay nanggagaling sa mga bagay na makasanlibutan, then hindi po Diyos ang talagang hinahanap mo upang magbigay ng kasapatan at kasiyahan sa iyo. Kaya ngayon po sa huling bahagi ng series natin, tingnan po natin yung mga taong kahabag-habag, na ang sabi po dito sa verse 26 ay, kahabag-habag kayo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. So ang tinutukoy po ng Panginoon dito ay yung mga unang mga propeta na wala pong ginawa kundi magpahayag po kung ano yung gustong pakinggan ng mga tao, kung ano po yung hinahanap ng mga tao. Yun po ang kanilang sinasabi, yun po ang kanilang ibinibigay. Katulad halimbawa po sa Lumang Tipan, yung mga hari po, kapag sila ay gusto pong magtagumpay sa pakikipaglaban, ang kinukonsider po nila yung sasabihin po ng mga men of God, no, mga lingkod ng Panginoon, no. Pero kadalasan po may mga counterfeiters Meron pong mga nagbabalat kayo, meron pong lumalaban sa katotohanan. At nung panahon po na yun, ang kalaban po ng mga tunay na lingkod ng Panginoon ay walang iba kundi ang mga bulaang propeta, ang mga bulaang tagapagturo, na ang kalaban po ng katotohanan ng ipinapahayag ng mga tunay na lingkod ng Diyos ay yung
hindi totoong mga salita na kanila pong binabanggit. Ang kapansin-pansin po dito mga kapatid, kahit tinatawag silang mga bulaang propeta, ginagamit pa rin po nila ang pangalan ng Panginoon para po sabihin na ang mensaheng kanilang daladala ay galing sa Diyos. Ngunit ang katotohanan po ay sarili lamang po nilang interpretasyon, sarili lamang po nilang emosyon at pag-iisip ang ginagamit upang maghatid po ng magandang balita sa mga taong kanila pong kaharap. Gusto po nilang i-impress yung kanilang mga kaharap na tao. Kaya po ang kanilang sinasabi ay pawang mabuti, pawang maganda, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, kahabag-habag kayo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao. Kahabag-habag daw po yung mga tao na ang kanilang hinahanap po ay yung papuri po ng lahat ng tao. Bakit? Sapagkat ang ginawa ng kanilang mga ninuno ay gayon din. Kanino po nila ginawa yon? Yung pagpupuri, yung pagbibigay po ng pagkilala na mataas para po doon sa mga bulaang tagapagturo ng panahon na iyon. Ang tanong natin, bakit nila pinapalakpakan? Bakit po nila pinupuri yung mga bulaang tagapagturo? Bulaan nga eh. Mali nga yung itinuturo, pero pinupuri pa po ng mga tao sa lumang tipan. Bakit po? Sapagkat ang kanilang sinasabi po ay pawang magaganda. No? Ang kanilang sinasabi po ay kung ano po yung hinahanap ng pandinig ng mga tao. Ang kanilang sinasabi po ay nagbibigay ng kaluguran sa puso at damdamin ng mga taong nakikinig sa kanila. Hindi po sila nagsasabi ng negatibo. Ang sinasabi po nila ay pawang magaganda, pawang sa ikatataas po ng emosyon ng mga taong makikinig sa kanila. Kaya kapag sila po pinakinggan ng mga hari noon sa lumang tipan, tuwang-tuwa po ang mga hari. Bakit? Kasi nga, ang sinasabi po nila ay pawang positibo para sa kanilang sariling kapakanan. Kunwari gusto po nilang magtagumpay, sasabihin po nila magtatagumpay sila kahit hindi naman po totoo. Kahit na sabihin po nila na ano pa mang gagawin nila, sila po'y magtatagumpay at masasakop nila ang mga bansa sa kanilang paligid, ay hindi pa rin po ito nagkakaroon ng ganap na katiyakan sapagkat sila nga po'y mga bulaang tagapagturo. No? Kaya sabi po ng Biblia, pinapalakpakan sila ng mga tao. Gustong-gusto sila ng mga tao. Hinahangaan sila ng mga tao. Nilalagay sila sa pedestal ng mga tao. Hinahanap-hanap po sila sa kanilang sasabihin. Sa atin pong kapanahunan, mga minamahal na kapatid, hindi po nalalayo ito. Bakit? Sapagkat ngayon po ay nagkalat po ang mga prosperity gospel. Sino po itong mga grupong ito? Ang layunin po ng grupong ito ay i-promote po yung mga hinahanap ding mapakinggan ng mga tao, na kung saan ay gusto po nilang marinig ng mga tao na hindi kalooban ng Diyos na sila ay maghirap, hindi kalooban ng Diyos na dumanas sila ng iba't ibang pagsubok. Gusto po nilang ipaunawa sa mga tao na ito na yung panahon na mawawala ang kahirapan, mawawala ang anumang sakit at karamdaman, mawawala ang anumang mga kapighatian sa buhay kasi ito na yung panahon na pasasaganain ng Panginoon ang bansa, pasasaganain ng Diyos ang bawat buhay ng mga taong kumikilala sa Kanya. Na kung papakinggan niyo po yung mga ganong klase ng salita, talagang ang damdamin mo ay magkakaroon ng lakas, mapapalakas ka sa mga sasabihin nila kasi magaganda nga no? So hindi po sila nakakatanggap ng pag-uusig kapag ganun kasi magaganda Kasi ang napansin ko nga po sa Old Testament, mga kapatid, lahat ng mga bulaang propeta na nagsasabi po ng maganda, hindi po sila persecuted. Samantalang yung mga nagsasabi po ng totoo na mga propeta, for example, si Isaiah, si Jeremiah, si Daniel, si Ezekiel, lahat po sila, mga tunay silang propeta ng Panginoon. At kapag sila po'y nagsalita, it was directly came from God. No? Kung ano po yung mensahe, yun ang kanilang sinasabi.
At lahat po halos ng kanilang mga sinasabi, madalas po ito'y negatibo, no? Mga pronouncement of judgment, pronouncement of yung pagsasara, pagtigil ng pagpapala ng Panginoon, maski yung pagkakabilanggo po nila, pagkakaalipin nila, talagang sasabihin sa kanilang tuwiran ng mga tunay na lingkod ng Panginoon. Kaya naman po karamihan ng mga lingkod ng Diyos sa Old Testament, persecuted sila. Samantalang itong mga bulaang tagapagturo na ito ay sila'y wala pong nararanasang mga pag-uusig. Bakit? Ang gaganda po ng kanilang sinasabi. In today's generation, mga kapatid, napakarami pong mga nagkakalat ng maling katuruan ngayon. At dahil po kung ano yung hinahanap ng mga tao na salita na gusto nilang marinig, pumupunta po sila dito sa mga tao na ang propaganda lamang po, ang kanilang main agenda po ay i-promote po itong prosperity gospel na ito. Paano niyo po malalaman na ang mga nangangaral ay prosperity gospel? Una po, ang pinapahalagahan po nila yung kasaganaan ng tao sa material na bagay. No? Yung pag-alpas ng tao sa kahirapan, sa mga pag-uusig, sa mga kapighatian. Yung gusto po nilang ialis ang tao doon sa pagsasakripisyo. Gusto nilang imulat ang kaisipan po ng mga tao na hindi po kalooban ng Diyos na maghirap ang isang Kristiyano. Hindi po kalooban ng Diyos na magdanas ng iba't ibang pag-uusig at iba't ibang kapighatian ng mga Kristiyano. Mga kapatid sa Panginoon, huwag po tayo magpapadaya kasi ang pandaraya po ay lagi po itong dumarating ng maganda eh. Hindi naman po talaga dumarating ito ng pangit. Kaya hindi po ibig sabihin na maganda ang sinasabi ng tao ay meron na siyang God's approval or ang favor po ng Panginoon ay nasa kanyang buhay. Lagi ho nating tatandaan whether na ikaw at ako'y dumaranas ng pag-uusig or hindi, mananatili po ang maliwanag na katotohanan na bahagi ng pagkatawag sa atin ng Diyos ang dumanas tayo ng iba't ibang kapighatian. Just like what happened for the people who first served the Lord. No? Sila po yung mga unang naglingkod sa Panginoon, particularly po yung mga disciples ng Panginoon. Tingnan niyo po sila. Karamihan ay talagang masugid na tagasunod ng Panginoon, pero ang kapalit po ay pag-uusig. Ang kapalit po ay talagang mga kapighatian sa buhay. Tama po ang sinasabi nila, ipinapangaral nila ng buong husay at buong katapatan ng Ebanghelyo ni Kristo, ngunit ang kapalit po ay pagkabilanggo, paghagupit sa kanila. Nandyan po napahirapan sila hanggang sa patayin, nuusigin sila. No, yan po ang nararapat na pananaw natin sa buhay, mga kapatid. Ngayon, kung pinayaman ka ng Panginoon, ay di salamat sa Diyos. Pero huwag mo namang sasabihin na kapag may mga kapatid tayo naghihirap, sila'y nasa ilalim ng sumpa. Huwag nating sasabihin na hindi kalooban ng Diyos na sila'y maghirap. Mga kapatid sa Panginoon, anuman ang ating kalalagayan sa buhay, we should realize na ang Diyos po ang nagbigay sa atin at parangalan natin ng Panginoon sa anumang bagay na mayroon po tayo. Kaya yung mga false prophets po na ito, maski sa atin pong kapanahunan, motivated po sila ng hangarin na maging popular po sila at ito po ay binabakapan ng self-conscious pride, mga kapatid. Meron po silang kayabangan sa buhay. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid, kasi kung ang motibasyon po ay pansarili lamang, kung ang motibasyon po ay para sumikat sila, para itaas ang kanila pong ministry o ang kanilang pangalan, huwag po tayong magpapadaya, mga kapatid. At ang kanilang sinasabi nga po ay kung ano po yung gustong marinig ng tenga ng mga tao para po maging kaaya-aya yung kanilang pamumuhay. Pagkatapos, ang matindi pong ginagawa ng mga ito, nagpiperform pa po sila ng mga great signs and wonders. No? Nagkalat po ngayon yan, mga kapatid. Mag-ingat po tayo sapagkat yan pong mga great wonders na yan at saka great signs and wonders ay ipinapalaganap po yan ang
pakay po ay dayain ang marami. If possible, even the elect, no? Maski po yung mga pinili, ay gusto po nilang dayain, mga kapatid sa Panginoon. Kaya sa akin po ay habang tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, di bali na pong nakakaranas minsan tayo ng mga series of sacrifices in obedience to the gospel of Christ. Wala akong problema. Di bali pong nakakaranas tayo ng mga kapigatian at mga pagsubok sa ating ginagawang pagsunod. As long as natama naman po yung ating pagkaunawa, there is nothing to worry about, mga kapatid. Bakit? Kasi alam natin na ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. May sasakyan ka man o wala, kung pastor ka, ay huwag ho nating sabihin na yung mga walang sasakyan na pastor ay kawawa naman sila. Iisa lang po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Mayaman o mahirap na Kristiyano, iisa lang po ang Diyos na tumawag sa atin. At iisa po ang tagapagligtas natin. Ano man po ang bagay na tinatangkilik natin, hanggang dito lang sa lupa yan. Pero yung ginagawa natin sa Panginoon, yun po yung napakahalaga na dapat ay talagang i-embrace natin ang husto. Hindi po ang mga bagay na material sa daigdig na ito. Meron po akong biblical illustration dyan. Sa Jeremiah chapters 27 and 28, meron pong isang prophet doon. Ang pangalan po'y Hananiah. Si Hananiah po ay nag-prophesy about what happened to the people of Judah or for the people of Israel who experienced being exiled in Babylon during those times, no? Headed by King Nebuchadnezzar. Alam ho natin na talagang meron pong isang totoong propeta rin nung panahon na iyon, walang iba kundi si Prophet Jeremiah, na nagsabi na talagang kaya sila pinarusahan, kaya sila pinahintulutan ng Panginoon na ma-exile, masakop ng Babylon dahil din po sa kanilang kasamaan at kasalanang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Kaya hahayaan sila ng Panginoon na masakop ng matagal ng Babylonian Empire. But here comes the false prophet named Hananiah na nagsasabi pong tatapusin na ng Panginoon ang inyong paghihirap. Aalisin ng Panginoon ang inyong mga tanikala. Kayo ay palalayain na ng Panginoon sa pagkakaalipin sa imperyo ng Babylonia sa loob ng 2 taon. Imagine niyo po ito. Kung kayo po ay nasa ilalim ng kahirapan or captivity ng panahon na iyon, gugustuhin mong tanggapin itong sinasabi ng Hananiah na ito. Bakit? Kasi nga ang ganda sa pandinig. Talagang ginamit pa ito ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Ito ang mensahe ni Yahweh. Pero ang totoo po, hindi galing sa Diyos yun. Bakit? Kasi siya po isang bulaang propeta. Hindi po totoo yung kanyang sinasabi. Bakit? Kasi kailangan pong pagdaanan ng bayang Israel yung 70 years of captivity under the leadership of King Nebuchadnezzar. At kailangan po talagang matapos yun bilang paghubog ng Panginoon sa kanyang bayan. Pero ano pong ginawa ng bulaang propetang ito? Nagsabi po siya ng maling pangangaral, maling propesiya sa hangad niya po na siya maging tanyag at pakinggan po ng mga tao. Kaya nung dinil po siya ng Panginoon through Prophet Jeremiah, sabi ni Jeremiah ay hindi ka tunay na propeta ng Panginoon. Ikaw ay isang bulaang propeta at dahil sa ginawa mong maling kapahayagan sa bayan ng Panginoon, ikaw ay mamamatay. Alam niyo po, talagang namatay po ang bulaang propeta na ito dahil mali ang kanyang sinabi. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, huwag po tayong humanga sa mga taong wala nang ginawa, kundi mag-pronounce ng puro pagpapala, puro po katagumpayan, puro po prophecy na talagang mag-aalibit kuno ng kahirapan ng bansang Pilipinas, sa mga maraming Pilipino. Hanggang ngayon po, yung mga prophecy nila about the Philippines ay wala naman pong mga nangyayari. Hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin ng corruption ng bansang Pilipinas. Hanggang ngayon po, mahirap pa rin ang maraming Pilipino. Hanggang ngayon po, mahirap pa rin ang ating bansa. Pero mga minamahal na kapatid, ang Diyos natin hindi nagbabago. Kahit po ano man ang sabihin, ano man ang mangyari, ay mananatili pong Diyos ng ating bansa, ng ating puso, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ako po sa inyo,
ay pakinggan po natin at unawain ang sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita po ng Diyos ang magbibigay sa atin ng complete information about what happened in the future, about our status as God's children, at yung magiging kinabukasan po natin sa hinaharap. Kaya kung kayo po ay napagpala mga kapatid sa atin pong pangangaral, patuloy po kayong manood sa atin pong ginagawang mga upload ng videos. At kung nagustuhan niyo po, paki-like na rin po, paki-share, para po mas lalo pong marami ang maabot at marami pong makapakinig ng salita ng Panginoon. God bless us all.